walang nagagawang maganda ang network war. Nothing special, walang charisma. Oh. Siyempre, May tsura, sana kaso sa height. Nababastos ba siya dahil sa suot niya? Or nababastos siya dahil bastos lang talaga yung mindset or utak mo? Ang daming opportunity sana, no, na nakuha natin if pasok lang sa standard ng society yung kung anong meron tayo. You know what? Ang PBB talaga, indeed, na teleserye ng totoong buhay. Kasi ang dami nating natututuhan, ang dami nating mga nare-realize din sa sarili natin habang nanonood tayo or pinapanood natin yung mga housemates. Kasi, eto, meron naman silang task na isulat yung mga bashing na nababasa nila sa social media. And even ako, di ba, as a content creator, well, may mga discouragement at the same time, mga negative feedback, comments na ako na madalas nababasa. Alam mo yon, minsan below the belt. Diba? As a content creator yun na. How about yung mga artista? Diba? How about yung mga normal na tao na nakita natin sa social media at yung standard hindi pasok sa utak natin or sa sarili natin. Kaya this past days talaga or this 2025, gusto kong makipagbardagulan talaga sa mga comment section, di ba? Kapag may nabasa ako na negative comments, pero nire-refrain ko yung sarili ko because I know na troll lang sila and pag pinatulan mo sila, syempre sasahod sila, di ba? So with that, hindi ko na talaga pinapatulan, bagkus finifilter ko na lang yung comments nila para sa susunod, di ba, na mag-comment sila ng ganong klaseng negativity ay hindi na sila magre-reflect publicly sa comment section. Yon. And for today's video, guys, speaking of bashing, panoorin nga natin at gawa natin ng reaction video itong Pinoy Big Brother episode na kung saan sinulat nga nila yung mga malala na bashing na natanggap nila sa social media. So for today's video, guys, samahan nyo ako at panoorin natin to. Let's go! Here it is. para sa pagbabahagi. Nagbahagi si Clarice. So si Atik sa lang. bashing, ang lagi kong natatanggap naman madalas, ever since, eto, nothing special, walang charisma. Oh. Siyempre, I've been in the industry for 12 years. Grabe! Before, pag nababasa ko to, so Ang sakit nun. nasanay na ako ng second option. Ang natatandaan kong song ni Clarice as yung, or ni Atik lang, yung duet sila ni Morissette na Ikaw at Ako, ba yung title nun? Ikaw ay Ako or Ikaw at Ako? Ikaw ay Ako, yon. And ang galing kasi nung harmony nila dun eh. At ginamit din yun sa teleserye na Doble Cara. Kaya hanggang ngayon, napaka-iconic pa rin nung OST or nung kantang Ikaw ay Ako. Last option, pwede na to. Lagi na akong compare sa mga kasabayan ko. So, hopefully ngayon, sana kahit pa paano magbago na yung tingin ng tao, makita na nila yung kahit man lang 1% na special kay Clarice. Yeah. And ngayon, syempre iba na rin paglabas. Ang talented din kasi ni Clarice. Imagine that, na nung nag-compose siya ng song about sa pag-out niya sa public as, di ba, as herself. I know na mas napakilala ko na yung totoong ako outside. And paglabas ko, mas buong-buo na ako. And tingin ko naman, sana mas marami na nagmamahal sa akin. Yeah. Okay. Sumunod namang nagbahagi si Will. Sa akin ay Si Will naman. ito. Height, acting, personality. Isang bagay din na talagang nakaka-apekto sa akin before is yung mga comments na may tsura, magaling sana, kaso kulang sa height. As a kinulang sa height myself dahil ang name ko pa dati, Shorty, Bulilit. Yun yung, dahil kasagsagan ng Go yung Bulilit nun, ang tawag sa akin, Bulilit, ayan. And nakaka-relate ako dito kay Will kasi ang daming opportunity sana, no, na nakuha natin if pasok lang sa standard ng society yung kung anong meron tayo. And I think ito yung pinatutungkulan ni Will dito. Kung maging isang malaking rason yung height ko para mawala ako sa industriya, sa isang trabaho na talagang
mahal kong gawin. Yeah. Pero hoping ako na sana hindi na umabot sa ganung point. Alam naman natin na pare-pareho tayong may mga pinangahawakang pangalan. Yeah. Meron tayong pinangangalagaan na career. And I just wish the best for everyone sa atin lahat. Sumunod namang nagbahagi ang kapwa dating child star ni Will na si Cyril. Actually, ang background ko dito kay Cyril, di ba, nagwa-viral yung mga comments, like, pinopost nila yung comments ng mga pages, and it's all about sexism, and with that, feeling ko yun yung ipupunto niya dito. Sa akin naman, hindi naman ako nababash ng bash talaga. More on na sa sexualized and objectify. So, yung natatanggap or ang natatanggap ko na talaga nakaka-apekto sa akin is yung comment na kaya ka nababastos. For me, there will be no valid reason para mabastos ang isang tao. Babae ka man o lalaki ka, kahit anong piece of clothing mo, that will never validate someone's disrespect or someone's behavior, lalo kung pag ina-objectify ka. Naapektuhan ako kasi dito ko nangangati magsalita. Talagang papamukha ko sa'yo na hindi tama yung sinasabi mo. Agree. You know what? Kasi parang victim blaming madalas ang nangyayari dito kay Cyril kapag nakakita ko yung mga viral na comments somewhere sa SOCMED na nababastos ba siya dahil sa suot niya or nababastos siya dahil bastos lang talaga yung mindset or utak mo. Diba? Alam niyo naman, sobrang dami kong fashion na nababasa everything. Kwenta yung nanay mo? Aw. Ang below the belt, ah. Okay lang. Nagmasaktan ako, pero iba kasi impact sa akin ang family ko na. Medyo below the belt yun, ah. Imagine. Well, kung itsura mo hindi pasok sa standard nila, magigets ko pa na bashing yun eh. Pero if that below the belt na sasama pati family mo, it's a no-no, no? Yun din yung hirap sa atin eh, 'di ba? Sa ating mga reaction content creator, 'di ba? Yung mga reaction videos and commentary. Well, I know na it's our right naman to criticize, to comments, to do a reaction video. But let's make sure na hindi lang siya about sa opinion natin. Pero samahan din natin ng kahit kakaunting factual elements or what we called alam mo yun, backup or basis and fact check, di ba? Ganon. Nabash yung mama ko doon. And nakabasa ko to. Mama ko kasi, masiyarin kasi siya. Tapos hindi niya talaga papakita pag nahihirapan na siya. Mother's love. Mas kaya kong tanggapin. Another below the belt na comments or bashing na naman yung natanggap. Or yung natanggap ni Vince dito. And si Bianca. So number one, kasi totoo, wala akong magagawa, maarte talaga ako. I mean, prinsesa ako ng tatay ko, prinsesa ako ng nanay ko. And as long as wala akong tinatapakan ng ibang tao, it's okay to be who I am. Number two, starlet ng Ignacia. I feel like I'm blessed enough to be given the right project. So parang feeling ko kaya nasasabi rin to because they feel like I'm not deserving of the roles that I'm given. Ewan ko, mali ba na hindi ako masyadong apektado because alam ko rin sa sarili ko na okay, sa ibang tao, starlet ako, pero alam ko sa Ignacia minamahal ako, naniniwala sila sa akin, at tumataya sila sa akin. Kaya nga ako nandito sa PBB. Well, hopefully na maging daan itong Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ng mga kapuso at kapamilya to lessen and to eradicate yung mga hate comments or yung network war specifically sa Pinas, no? Kasi kasagsagan dati ang harsh talaga ng mga comments, eh, 'di ba? May ano pa diyan eh, may group pa diyan, no? May mga group na sinasalihan yung mga kapuso and kapamilya, tapos comparison ng mga artist or lapagan ng mga masasamang salita sa mga artist ng GMA at ng ABS-CBN, 'di ba? Ang daming mga members dun, dahil minsan
i-invite din ako doon sa mga group na yon. And nung nababasa ko yung mga comments doon, parang siguro kung artista ka, tapos mababasa mo yon na below the belt, tapos more on ad hominem, yung bato sa'yo, di ba parang nakakasakit din as a reader, what if pa sa feelings ng mga artista, no? Hopefully na maging daan nga itong PBB collab para maunawaan ng mga fans na tao lang din naman ng mga artistang to, di ba? At walang nagagawang maganda ang network war. Kukuha ko pa rin yung Starlet ng Kamuning. Oh, parehas sila ni Bianca. Parang yung Starlet ng Kamuning, nasasaktan ako for GMA kasi nasashock din ako sa ABS, guys. Nakakabasa din pala kayo ng ganito. Starlet ng Kamuning. Siguro nabasa niya to sa mga trolls or keyboard warrior, no? That's it. Given na ang lawak na talaga ng social media ngayon, kahit anong edad yata, nakakapag social media na. And siguro kung mabibigyan ng pagkakataon na mag-reflect, 'di ba, yung bawat isa sa atin about the negativity na meron tayo. Kasi doon nagsisimula yun, 'di ba, sa negativity na naiisip natin sa isang artista. Actually, this task sa PBB, mas nakapag-reflect sana tayo. Lagi nating nababasa think before you click. Pero ginagawa ba natin? Nowadays kasi ang dami pa ring mga hate comments, 'di ba, na nababasa natin. Lalo sa usaping politics, talagang birahan at batuhan talaga diyan ng mga ad hominem at mga fake information or false information online. Sa mga nakakapanood nito, hopefully na lagi natin pakakatandaan, kindness is free. Kung alam mo na masasaktan yung isang tao sa ikokomento mo, please keep it to yourself na lang at huwag mo nang i-comment. Kasi ang dami ng negativity talaga sa mundong to. Naniniwala pa rin talaga ako na iisang tao lang naman yung nasa likod ng troll account or nung keyboard warrior account na yan. At naniniwala ako na mas marami pa rin or buhay na buhay pa rin ang humanity sa bawat isa. And sana ipalaganap natin yon, no? And that's it, guys. Kayo napanood nyo na ba itong Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kung saan binasa nila yung mga bashings na natatanggap ng mga housemates? Ano guys yung masasabi nyo? Let me know in the comment section. Siyempre ako hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget guys to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ, guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye!